Good morning. Good morning po sa lahat. At magandang umaga din po sa lahat. Maging sa mga nanonood po sa live, sa Facebook, and sa YouTube. Magandang umaga po sa lahat. Tanawin po natin yung katabi natin at bigyan natin ng magandang ngiti. No? Ayan. Magandang umaga po sa bawat isa. Welcome to the worship service here at DCF Montalban. As we start, allow me to read to you Psalm chapter 96 verses 1 to 3. Sing to the Lord a new song. Sing to the Lord, all the earth. Sing to the Lord, praise His name. Proclaim His salvation day after day. Declare His glory among the nations, His marvelous deeds among all peoples. Let us pray. Ama namin Diyos na dakila, Diyos na lumikha ng lahat, tinataas namin ang iyong pangalan sa pagkakataong ito, Lord. Sa muli namin paglapit sa iyo, pakalinisin mo kami, Panginoon. Patawarin mo po kami sa aming mga pagkakasala. Linisin mo, O Diyos, ang aming puso nang maging kaaya-aya kami sa inyong harapan. Tanggapin mo, O Diyos, ang aming pinakamataas na pagpupuri sa iyo sa pamamagitan ng awitin, sa pag-aaral ng inyong banal na salita, at sa pagbabalik namin, Panginoon, ng inyong nag-uumapaw na biyaya. Tinataas namin sa iyo itong araw ng panambahan, Panginoon, at naway paalalahanan mo ang lahat na ang gawaing ito ay para itaas ang inyong pangalan at bigyan kayo ng parangal. Nawa makita ng bawat isa ang perpektong Diyos, Panginoon. Muli, sinasamba ka namin at binibigyan ng mataas na papuri sa ngalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Let us all stand and begin by lifting our hearts in praise. Our God is the source of every good gift, the light that melts every shadow, the joy that makes creation sing. So with all of heaven and earth, let's open our hearts wide and declare, joyful, joyful, we adore thee. Joyful, joyful, we adore thee, God of glory, Lord of love. Hearts are full like flowers before thee, up into the sun above. And the clouds of sin and sadness drive the dark of doubt away. Giver of immortal gladness, fill us with the light of day. All thy works rejoice around thee, earth and heaven reflect thy rays. Stars and angels sing around thee, center of unbroken praise. Field and forest, vale and mountain, flowery meadow, flashing sea, chanting bird and flowing fountain, call us to rejoice in thee. Thou art giving and forgiving, ever blessing, ever blessed, the spring of the joy of living, ocean den of happy rest. Thou art Father, Christ our brother, all who live in love or die. Teach us how to love each other, lift us to the joy divine. Lord, us join the happy chorus, which the morning stars began. Father, lovers reigning o'er us, brother, love binds man to man. Ever singing, march we onward, victors in the midst of strife.
continue to worship the Lord, hark the voice of Jesus calling. Let's sing all together. Hark the voice of Jesus calling. Who will go and work today? Fields are white, the harvest waiting. Who will bear the sheaves away? Loud and long the Master calleth. Rich reward he offers free. Who will answer gladly, saying, Here am I, O Lord, send me. If you cannot cross the ocean and the heathen lands explore, you can find the heathen nearer. You can have them at your door. If you cannot speak like angels, if you cannot preach like Paul, you can tell the love of Jesus. You can say He died for all. If you cannot be the watchman standing high on Zion's wall, pointing out the path to heaven, offering life and peace to all. With your praise and with your bounties, you can do what heaven demands. You can be like faithful Aaron, holding up the prophet's hands. While the souls of men are dying, and the Master calls for you, let none hear you idly saying, There is nothing I can do. Gladly take the task He gives you. Let His word your pleasure be. Answer quickly when He calleth. Here am I, O Lord, send me. Sometimes we make it complicated. Sinasabi natin, Lord, I can't do this. Lord, I cannot speak great. Lord, I'm not enough. Pero, saan ba nagmula lahat? It all starts with the love of God. We answer His call, not with something big, pero sa simple lang. His love, kindness, the hope. God's love is like a spark that when it's in you, you can't help but pass it on. Amen po ba? Amen. Let us sing together. Pass it on. It only takes a spark to get a fire going, and soon all those around can warm up in its glowing. That's how it is with God's love. Once you've experienced it, you spread His love to
spread His love to everyone. You want to pass it on. You want to pass it on. All praises and glory to God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Makakaupo na po. Samahan niyo akong manalangin. Dakilang Diyos, mapagpalang Ama. Kami po ay lubos na pagpapasalamat ngayong araw, Panginoon, sa araw ng pagsamba. Nawa, Panginoon, ang aming pagtitipon, Panginoon, ay maging kalugod-lugod sa iyo. Pinupuri ka po namin, pinasasalamatan. Ikaw lang po ang may taas ngayong araw, Panginoon. Pakalinisin mo po, Panginoon, ang mga bawat isa sa amin. Nawa, Panginoon, patawarin mo po kami sa lahat ng mga aming ginagawa at gagawin pa, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang aming pagkakamali, ang aming pagkukulang. Nawa, pakalinisin mo po, Panginoon. Palitan mo po ng kalakasan ang aming kainahan, Panginoon. Nawa, ikaw po ang may taas sa aming mga puso at lahat po ng naririto, Panginoon. Dakilang Diyos, dinudulog po namin sa iyo, Panginoon, ang aming simbahan, ang GCF Montalban. Nawa, Panginoon, na maging daluyan ng pagpapala ang bawat pumapasok, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang GCF ay maging daluyan ng iyong pag-ibig na magkakaunawaan ng bawat miyembro, Panginoon. At lahat ng pumapasok na bisita, Panginoon, ipagkaloob mo po sa kanila. Lagi mo po silang kakatagpuin. Dinudulog din po namin, Panginoon, ang paparating po namin ikasampung anibersaryo ng DCF Montalban, Panginoon. Nawa, Lord, na dakilain mo po ang aming kisampung anibersaryo, Panginoon. Ikaw lang po ang mapapurihan sa araw na iyon, Panginoon. Nawa, Panginoon, maging tagumpay at kaaya-aya bawat isa sa amin. Naging successful lang ang lahat ng iyong, Panginoon, sa iyong biyaya. Ganon din po, Panginoon, ang mga namumuno sa aming bahay-sambahan, Panginoon. Elders, deacon, Panginoon, na ipagkaloob mo po sa kanila ang kalakasan, kagalingan. Lahat po ng ministry at mga coordinator, Panginoon, lahat po ng gumaganap na tungkulin dito sa bahay panambahan, ipagkaloob mo po ang kalakasan at kagalingan ng bawat isa, Panginoon. Ganon din po, Panginoon, ang aming mahal na Pastor Arden, Panginoon. Patuloy mo po siyang kalingain sa kanyang mga gagawin, Panginoon, na pinagkaloob mo po sa kanya. Nawa ang salita na ipagkakaloob niya po pa sa inyo, Panginoon, ay maging isa pamuhay ng bawat isa, Panginoon. Pagpalain mo po ang kanyang buong pamilya, patuloy mo po siyang ingatan sa kanyang gagawin, O Diyos. Ganon din po, Panginoon, ang aming pamilya. Ingatan mo po ang mga pamilyang bumabagsak, Panginoon. Lahat po ng may sakit at karamdaman, lahat po ng hingihina, palakasin mo po, Panginoon, ang bawat isa. Nawa, Panginoon, ang bawat tahanan ng bawat pamilya ay maging maliit na panimula ng iyong iglesia sa iyong kaharihan, Panginoon. Ganon din po, Panginoon, dinudulog din po namin ang aming bansang Pilipinas, Panginoon. Sa kabila po ng kaguluhan sa kalsada, sa Senado, sa Kongreso, at maging sa aming matataas na pinuno, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang kanilang kamalian, Panginoon, ay hindi po karapat-dapat na sa inyong paningin. Nawa, Panginoon, pakalinisin mo po ang kanilang pamumuno na maging kaaya-aya sa bawat mamamayan ng bawat Pilipino, Panginoon, upang ang aming bansa ay may pagmalaki namin po sa ibang ibayong bansa, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang lahat ng ito ay sa iyo lamang namin ipanagkakatiwala. Pinupuri ka po namin, sinasamba ka namin, pinasasalamatan. Huwag mo po kaming lalampasan. Sa pangalan ni Jesus,
Amen. For our scripture reading, let us all open our Bibles to 2 Timothy chapter 2, verse 2. Again, 2 Timothy chapter 2, verse 2. Let us all stand in reverence to God's word. Let us read God's word together in whatever Bible translation you may have. And the things you have heard me say in the presence of many witnesses, entrust to reliable people who will also be qualified to teach others. May the Lord add blessing to the reading of His word. Please be seated. Christ calls us to join His mission and fills our hearts with joy as lives are transformed for His glory. Everyone is invited. Join us for a season of harvest this month of July. Be equipped, stay rooted in Christ, live on mission. Together, let us gather the harvest for God's glory. Good morning po sa ating lahat. Magandang umaga. Ayan. Batiin po natin yung ating katabi. Good morning. It's good, no? At ito po ang first Sunday of the month. Ayan, July na po tayo. At yung nakita po natin, yan po yung tinatawag nating series, no? Season of Harvest. Ayan, di ba? After sowing the seed, siyempre, umaasa tayo na ngayong buwang ito, tayo naman po ay aani. Ano po? Sabi mo sa katabi mo, nagtanim ka na ba? Diba, no? Dapat nagtatanim tayo para meron tayong aasahan na tayo po'y aani. At sa binasa po natin, mga kaibigan, kanina, ano po, ito po isa sa maparaan para lalo tayong makaunawa at lalo nating talagang magamit yung tinatawag nating mga skills, mga talents, para po lalong mapalawak pa yung ministeryo ng Panginoon. Last Sunday, no po, tayo po, iniwanan tayo ng mensahe na kung saan yung mabuting balita pala, ito po, it was meant to be shared. Di po ba? Dapat talaga ibinabahagi. Pagka sinabi mong maganda, mabuti, wala dapat tayo kahiya, kundi dapat ito'y lagi nating sineshare. Ano po? At ngayon naman po, yung concept na yan, itutuloy po natin, mga kaibigan. At naniniwala tayo na ang mabuting balita rin po, mga kapatid, ito rin po ay hindi nagwawakas sa atin. No, the gospel was never meant to stop with us. Hindi lang yan sa iyo. No? Kaya mo narinig yan, hindi lang para sa iyo yan, kundi it was, mga kapatid, meant to be passed on. No, sineshare. Kaya ang ganda ng kaninang kanta, di ba? Pass on. Ano, ituloy natin. Ano po, ipasa-pasa natin yan as it will be our tradition, culture, para po sa mga darating na mga henerasyon. Marinig pa rin nila yung mabuting balita. Amen po ba? So bago po tayo mag-dive in sa ating message, let us pause for a while, let us pray. Lord, thank you for this time. Thank you, Lord, for giving us this wonderful day to meet together at tunay na marinig namin ang iyong mga salita. Lord, help us, Father, to understand and even to really lean on this, Lord. Yeah. Yung ma-catch namin yung message mo at ito po'y madala namin sa mga darating na araw. Maisabuhay rin po namin. Oh God, Holy Spirit, move in our hearts and mind, Lord God. Open us, Lord, para po talagang makuha po namin ang iyong nais sabihin. Ikaw po ang marinig namin, Lord, hindi po ang boses ng sinuman. Father, speak to us personally. At ikaw po ang maluwalhati as we listen to your word. In Jesus' name, amen.
Alam niyo po mga kaibigan, ito pong 2 Timothy, it was written by Paul when he was in prison. Ano po, nakakulong siya at hindi niya, mga kaibigan, kinalimutan na paalalahanan si Timothy, no, a pastor in Ephesian church, no, sa Ephesus, siya po yung pastor, na sabihin sa kanya na lahat ng natutunan mo sa akin, narinig, ano po, ay dapat ipagkatiwala mo rin sa iba. Kaya naman napakahalaga nito na talagang dapat yung ating mga bagay na natutunan every Sunday while reading the Bible, ito po ay dapat na sinasabi rin natin, itinuturo rin natin sa iba, ipinapasa po natin yan. At ito po yung intensyon talaga ng Bible. Alam niyo po ba, yung Bible, it was written through oral tradition yan eh. Kaya po tayo may 5 books, may Pentateuch, yung meron tayong Torah, di po ba? Ito po'y pinasa-pasa. Ano, from Moses, pinasa-pasa hanggang sa naisulat. It is through oral tradition lang ito. Kaya meron tayong Bible ngayon. And the same way is true sa atin. Ganun din po, dapat po talaga ay maging intentional yung ating pagbabahagi ng mabuting balita. Kung hindi, wala po tayong aanihin, ano po? Amen po ba? Naniniwala ako kung walang nagpasa sa atin ng mabuting balita, wala tayo ngayon dito. Ano po, itong building ito, parang puro gym lang ang mangyayari dito, pero walang gathering dito. So we need to be intentional. Dahil po, we must be intentional in reaching people one person at a time for God's harvest. Kahit isa lang. Ano po, isa-isa lang. Hindi naman maramihan ito eh. Kaya lang minsan nakakalungkot, hindi ko kaya mag-share na 2, 3. Pero isa, kaya mo ba mga kapatid? Kapag hindi tayo focus sa isa, wala. Ilang taon na tayong Kristiyano, ni isa, wala man lang tayong nabahaginan ng salita ng Diyos. Amen po ba? Kasi ang focus agad natin, maramihan eh. Nakakalimutan natin, yung isa, it will make a difference mga kapatid. At dito pinakita, saan po ba dapat tayo maging intentional? Balikan natin yung verse, sabi dito sa verse 2, letter A, you have heard me teach things that have been confirmed by many reliable witnesses. So kailangan po natin maging intentional sa ating pagtuturo ng salita ng Diyos. At ang gusto ko pong i-emphasize dito, yung reliable witnesses. Pinapakita dito ni Paul yung kanyang mensahe, yung mabuting balita, and even the scriptures, mga kapatid, iyan po ay hindi lang kathang isip ng tao. Hindi lang yan man-made or hindi lang yan galing sa mga kanto-kanto lang. Yun nga yung sinabi na word ni Luke, di po ba? Na sinulat niya yung Acts, tsaka yung kanyang Gospel of Luke. Pinakita niya doon na ito ay galing sa reliable, mapagkakatiwalang mga tao. It is not just some sort of a myth or a traditional na turo, kundi ito po ay galing sa Panginoon. Kaya nga sa 2 Timothy, dito mo mababasa yung all scriptures are God-breathed, mga kapatid. Chapter 3, verse 16. So yung sinasabi ni Pablo na ituturo ni Timothy, mga kaibigan, na kanyang spiritual son in the faith, ay galing sa Diyos. Ilan po yun? Kaya ganun kahalaga na ipasa yung salita natutunan ni Timothy kasi ito po ay hindi galing sa tao, kundi ito ay galing sa Diyos. Kaya po yung naririnig natin, yung Bible, mga kaibigan, mga kapatid, kung meron ka mang ipapasa, iyan yun, yung salita ng Diyos. At sabi pa nga po dito, tuloy natin, now, sabi ni Paul, no, upon listening, upon hearing the word of God, sabi ni Paul kay Timothy, now, ibig sabihin na now, parang it is not optional. It is a command, no? Now, teach these truths to other trustworthy people. Yung pala dapat ang ginagawa natin upon listening, upon hearing the message, the sermon every Sunday, kailangan po meron tayong tinuturo. Amen po ba? May tao tayong sinasabihan. Ano po? At ito nga po ang sabi ni Paul, ay reliable man.
Kaya si Pablo, mga kaibigan, mga kapatid, titingnan natin, no? Paisa-isa lang siya. Si Paul kay Titus, si Buba kay Philemon. Diba, hindi siya maramihan kay Priscilla, Aquila, yung mga binanggit niya sa Romans. In other words, mga kapatid, talaga siya may pinapasa niya yung lahat na tinuturo niya. Alam niyo po, may maganda akong quotation from the author, si Mark Victor Hansen. Sabi niya dito, magandang pwede nating i-grab to. Each one, reach one. Each one, teach one, until all are taught. Di po ba magandang paalala ito, mga kaibigan? No, wag tayong mag-isip ng yung mga pangmaramihan, kundi isa lang, mga kapatid. Each one, reach one. Sabihin nga natin, reach one. Di ba isa lang? Ilang taong ka na, Kristiyano? Kung halimbawa ako, for me, ilang taon na ako Kristiyano? Mga, ang hirap ba? 20, no, mga ganyan, 20 plus. Hindi ko alam kung, ayan, noong 20 years old pala ako naging Kristiyano, no? Yung talang tinanggap mo, yung nabautismohan ka, 30 plus, no? Biruin mo, Di ba, no? So dapat by that time, siguro kahit paano, meron ka ng 30 people na na-share. Meron pa every year lang, mga kapatid. Isa lang. Amen po. At ang dapat daw doon ay turuan sila. Each one, teach one. Lalo na tayo, marami tayo dito mga teachers, mga professional teachers. Tama po ba? Parang si Mrs. lang gumanon na. Di ba mga kapatid? So, lalo na mga kaibigan, next Sunday, meron 10 years anniversary na po natin. Diba? Kaya nga ang ating hikayat sa atin, kahit isa lang ang madala natin. Amen po ba? Pastor, saan natin ilalagay? Bahala na si Lord, kayo naman. Huwag nyo iisipin, wala tayong pupuwesan, kahit isa lang. At yung i-invite natin, mga kapatid, tandaan natin, hindi pa talaga Kristiyano, Baka in-invite mo, galing pa sa ibang church. Para lang makiselebrate, hindi natin kailangan yung mga ganun, mga kapatid. Ngayon, seryosohan na. Yung i-invite natin, siya po, yung ipagpe-pray natin, habang nabubuhay tayo, siya yung ating tuturuan. Amen po ba? Pag tinanong na ating mga evangelism team yan, yung saan ka? Kilala mo? Oo, dyan lang po kami, pagtawid nyo po ng San Isidro. So pala, dito lang yung church. Sana po yung ating i-reach out, yung mga tao talaga na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Amen po ba? Yun po yung ating goal this year, na tayo po'y madoble. At ang gagawin po natin ay tuturuan natin sila. Ang tawag po dyan ay mentoring. Alam niyo po ba, based sa Homer's na tinatawag na Odyssey, isang libro, ito po'y galing yung mentor, kasi parang iniisip na yung mentor po, galing pala ito sa isang tao nung panahon na si King Odysseus ay pumunta, nakisama siya sa Trojan War. Alam naman po natin yung Trojan War, po? At alam naman natin si Helen of Troy, di po ba? Doon yan Si Telemachus na kanyang anak, ibinili niya kay mentor. Sino to? Ito yung old wise man na nag-tutor sa kanya, nagturo sa kanya. So kaya yung mentor, yung word na mentor, ito po ay a person, mga kapatid. Tao ito na isang matalinong, medyo matanda na nag-guide, nagturo at nag-inspire, naging example dito kay Telemachus na anak ni King Odysseus. Amen po ba? Bakit po natin nasasabi yan? Ito kasi ang dapat nating gagawin. We need to mentor. Hindi po tormentor, mentor. Okay ba? Hindi English yung to mentor. Ibig sabihin, kailangan natin mag-mentor. Magturo ng isa para lumaganap ang salita ng Diyos. Ayan rin po yung Old Testament times, di po ba? Si Jethro na father-in-law ni Moses. So si Moses hindi niya alam paano i-handle ito maraming mga Hudyo. Sabi ni Jethro, ganito lang, i-divide mo sila. Diba? Tinuruan si Moses. At si Moses ay naging mentor ni Joshua. At marami pa, si Jonathan kay David, si Elijah kay Elisha. Ito po yung method ng Biblia para magtuloy-tuloy yung salita ng Diyos. Even si Jesus, hindi naman 12 disciples,
Nakuha niya? Hindi po, mga kapatid. When he met James and John, si John dinala si Andrew. Si Andrew nagdala kay Peter. At nung na-meet ni Jesus si Philip, dinala si Philip si Nathaniel. Ibig sabihin, mga kaibigan, they reach one another, mga kapatid. Nakikinig po ba kayo? At naniniwala ko kaya ka nandito dahil ikaw ay dinala rin. Inabot ka rin ng isang member dito. It's either your kamag-anak or what. Kaya ito po, yung sinasabi ni Pablo, kaya si Paul, mga kapatid, kaya nga sabi ni Billy Graham, mass crusades in which I believe and to which I have committed my life will never finish the Great Commission. Beruin mo. Remember, si Billy Graham po, mahilig to sa mass crusade eh. Pero ano sabi niya ganon? He admitted that a one-to-one ministry will. Ibig sabihin, yung one-to-one, yun lang po ang mag-aabot ng maraming tao. Oo nga naman, pag pangmasa, di ba, hindi mo alam kung lahat ba talaga yan seryosong tinanggap si Kristo. Di po ba? Pero kapag kaisa-isa, makikita natin yung tunay na pagtanggap nila. Kaya si Pablo, yan rin po yung ginawa niya kay Timothy. He mentored and even he empowered Timothy. Kaya sabi sa verse 1, Timothy, my dear son, be strong through the grace that God gives you in Christ Jesus. Be strong. Kapag sinabi pong mentor, mga kapatid, ikaw po yung nagko-correct, ikaw rin po yung nag-a-advise, at ikaw rin po yung nagtuturo. Kaya sabi niya, be strong, kasi po ito si Timothy ay medyo may pagka-introvert. Although hindi naman nasabi sa Bible, kasi timid siya, mahiyain siya. Sabi mo sa katabi mo, introvert ka ba? Di ba na may ganyan? Kasi meron po ako, meron kasi akong kinasal. Hindi naman po kasi naalala ko nung kinasal ko sa may bandang Tagaytay pa to Ano po? Sabi ng mga magkakaibigan, parati lang na may mention, kami po ay introvert. Introvert. Paano kayo nagkukwentuhan? Through message lang daw, chat ng chat. Hindi kasi sila makapagkwentuhan ng in public, po. Di po ba? Kasi mahihain. Kaya sabi ni Paul, God did not give us a spirit that makes us afraid, but a spirit of power. Sabihin po natin, power. Di po ba kapangyarihan in love and self-control? Hindi po tayo binigyan ng kahiya. Yung nahihiya ka, wala ka dapat ikahiya, mga kapatid. The Spirit of God is power. Kapag nasa iyo na ang banal na Espiritu ng Diyos, hindi ka na dapat nahihiya. Ang kinahihiya mo na paggawa ng mali. Yun po. Kumisa kasi yung natatapangan pa tayo, hindi tayo nahiya sa gumagawa ng mali, di po ba? Pinagmamalaki pa natin yan, pinopost pa natin ganyan. Pero dapat po, ang dapat nating ikahiya iyon, ang paggawa ng kasalanan. Pero pag-share ng mabuting balita, pag-share ng kaligtasan, mga kapatid, yan po ay hindi natin ikinahihiya. Amen po ba? Kaya po, nung sinabi ni Paul to, pag binasa po natin mga sumusunod na talata, tinuruan ni Paul si Timothy na na maging tapat as a soldier. Sabi sa verse 3 to 6, 2 Timothy pa rin yan, chapter 2. Di po ba? Maging tapat. You are a master of one, sabi ni Paul, na kagaya ng sundalo. At hindi lang yon, dapat ikaw ay sumusunod sa mga rules like an athlete. Di po ba? Kaya sabi ni Paul, dapat obedient ka, dapat discipline ka because a Christian should be like an athlete and hardworking as a farmer. Anong pinapakita dito ni Pablo? Pinapakita lang ni Pablo kay Timothy, hindi madaling maging Kristiyano. Hindi madaling maging minister of the Word of God. Hindi madali. Kaya kailangan mo ng hard work, kailangan mo ng obedience, and kailangan mo ng faithfulness. Di po ba? At yung pagbabahagi nga ng salita ng Diyos, hindi nga rin ganun kadali. Mahirap rin po na mag-share. Marami kang maiisip. Pero ang sinasabi dito, we have no option to do that because we are called. We are entrusted the gospel po.
Pinagkatiwala sa ating mabuting balita, hindi lang para sa atin to keep it, but to pass it on, mga kapatid. Kasi ang concern natin ay yung kaharian ng Panginoon. Kaya nga sabi dito, the growth of the kingdom of God in this world has always hinged on the principle that true disciples of Christ reproduce themselves. Yung tunay raw na alagad ni Kristo, mga kapatid, kung sinasabi mo ikaw ay tagasunod ni Kristo, dapat ikaw ay nagmumultiply. Nagre-reproduce ka. Hindi lang ikaw yung nananatili. Di po ba? Na-share ko nga sa inyo, di ba? Nagtanong kami, Lord, bakit kaya ako ang first Christian sa family ko? Amen, di ba? Natanong niyo na po ba yan? Hindi lang para ikaw ay maging first Christian, kundi para ikaw ay mag-multiply at ito po ay maging yung buong pamilya mo ay maging Kristiyano, mga kapatid. Kahit na beyond your control, yung parents mo, hindi mo naman responsibilidad dyan eh. Mas matanda yan sa, di ba? Ang hirap nga. Biruin mo, no? Nung binautismo ako, hindi nga ako nagpaalam sa nanay ko na pupunta po ako doon sa tinatawag na Rainforest Pavilion. Ganyan kasi boss nung pastor, announcer eh. Pumunta ako doon, sabi ng nanay ko, saan ka pupunta? Diyan lang. Di mo ba, no? Pero later on in life, nung nakita niya na talaga nagbago kami, mga kapatid, sila rin po naging Kristiyano. Na ganun po, we need to multiply ourselves. We need to reproduce kung tunay talaga tayong disipulo. Kasi po, mga kaibigan, pangalawang dapat natin intentional kasi po, we are called, kagaya sa Great Commission. Ano Great Commission? Sabi ni Lord, nung siya papunta na, ascending to heaven, ano sabi niya? Go and make disciples. Hindi po natin goal yung maging miyembro ka na isang relihiyon na malaki. Ang hinahanap ni Lord ay maging alagad ka. Kaya po we need to be intentionally discipling the next generations. When we talk about discipleship, mga kapatid, sabi nung sa Greek, metates. Ibig sabihin nun, learner, student, pupil. Pero ang katotohanan, anong pinagkaiba nito sa pagtuturo? Pinagkaiba nito, mga kaibigan, kapag sinabing discipleship, ibig sabihin nito, you will invest your life to a person, mga kapatid. At yung discipleship, hindi lang ito pagtuturo, kundi ikaw talaga ay makikibahagi sa kanyang paglago. Kasi sabi nga dito sa verse 2, now teach these truths to other trustworthy people who will be able to pass them on to others. Parang fourth generation, napansin nyo, from Paul to Timothy to trusted people and to other people pa. Yung tinuruan ni Timothy, tuturuan din yung iba. Fourth generation, intergenerational discipleship. Tuloy-tuloy po, mga kaibigan. Bakit po? Ganun kahalaga? Yes, ganun kahalaga. Malalaman natin mamaya kung bakit mahalaga na magturo at magbigay tayo ng oras para sa iba. Because, mga kaibigan, Christian discipleship is not just following teaching, keeping a set of rules, or practicing particular techniques. It is walking through life with a friend. Sino po dito may kaibigan, mga kapatid? Di po ba, no? Hindi naman paglabas mo ng bahay mo, nakita mo yung tao, kaibigan mo na. It takes time, mga kapatid. It takes years, mga kaibigan. And the same way is true. Pag discipleship daw, you will invest kasi, sabi doon, pass on. Pwede ba ngayon lang umupo ka dito? Alam mo na agad yung turo ni Kristo? Hindi naman, di po ba? Kaya nga i-pass on, ibig sabihin nun, mga kaibigan, unless or until that person receive the teaching of the Lord, hindi mo siya pababayaan. You will help that person for his spiritual journey. Talaga sasamahan mo, yun po talaga yung discipleship. Hindi lang kapag ka nagkita kayo every Sunday, yes, okay na, tapos na, pak. Di po ba? Simba uwi tayo, mga kapatid. Mga Pilipino naman tayo, parang Zimbabwe tayo, di po ba?
Kaya walang nabubuo na relasyon sa atin. You are passing your relationship to Christ, mga kapatid. Ang ipinapasa mo, yung relasyon mo kay Kristo. Paano ka lumago, paano ka naging ganito, ganyan. Yun po ang mahalaga. Amen po ba? Hindi pastor kasi tumanggap na siya na-pray to receive ko na siya at nakilala na tapos na, hindi po natatapos doon. Kagaya ni Pablo, ang itinuturo sa atin mga kaibigan, mga kapatid, ay maging concern tayo sa iba. Because, mga kaibigan, whether we like it or not, that is the method of Jesus Christ to His disciples. In Mark, sabi to, He appointed 12, designating them apostles, that they might be with Him. Pansin niyo po, ay hina-highlight ko that they might be with Him and that He might send them out to preach. Yung word na be with Him, ibig sabihin nun, more on yung pinaka-objective ni Lord. Kaya niya tinawag itong mga apostle, hindi lang para magamit sila Hindi, si Lord hindi manggagamit, mga kapatid. Si Lord is after them. Because Jesus is personally interested with them. Interesado siya, mahal niya itong mga to. Amen po ba? Kaya 3.5 years, magkasama po sila. Natutulog, kumakain, biruin mo tala kahit nga. Kaya ngayon iba, nagulat, di po ba? Sabi ng mga leaders, nung panahon ng Acts, sabi niya, itong mga to is unschooled. Hindi naman nag-aral, pero bakit sila nakakapag-share ng gospel? Bakit sila nakagawa ng mga himala na ginagawa ni Jesus? Bakit? Kasi nga nakasama ni Jesus itong 3.5 years. Magkasama, magkatulahat. Kung saan si Jesus nandun sila. Kaya naipahasa ni Jesus ang kanyang turo. Amen po ba mga kapatid? Nakikinig pa po ba kayo? Sabi mo sa katabi mo, nakukuha mo ba? Ayan. Hindi mo ba, no? Kasi whether we like it or not, the success of the next generation, mga kapatid, it's either your family, the church, depends on how you pass on the teachings of Jesus. Yun po yung success, ang tagumpay. Itong JCF na to, 10 years na, magpapatuloy ito, baka 100 years, kung meron pong magpapatuloy na magbahagi ng mabuting balita sa mga darating na panahon. Yun po talaga, yun kaya napaka-importante nito, mga kapatid. Kaya seryoso ito, kaya nga sabi ni Robert Coleman, meron siyang libro maliit lang very promising at yung tinatawag nga natin, classic na yung librong Master's Plan. Ang sabi niyang ganon, men are God's method in reaching this world for Himself. Tao talaga ang gagamitin niya. At kung walang mag-share sa iba, walang magagamit si Lord. Ano po? At ang katotohanan, mga kaibigan, sabi nga sa Psalm 48, kung minsan hindi natin ito na bibigyan ng pansin, sabi dito, go, inspect the city of Jerusalem, walk around and count the many towers. Take note of the fortified walls and tour all the citadels, that you may describe them to future generations. For that is what God is like. He is our God forever and ever. He will guide us until we die. Diba? Ang ganda ng huling statement. He will guide us until we die. Pinapakita lang dito mga kaibigan na si Lord hindi kanya pababayaan, hindi kanya iiwan hanggang sa iyong huling hininga. That is our God. Kasi kung minsan, di ba, kapag habang tinitingnan natin sa salamin, parang may pumuputi ni buhok. Wala na ako sa kalendaryo. Nako, double citizen na pala ako, senior na pala. Parang nangangamba tayo, di po ba? Sino na kaya ang mag-aalaga sa atin? Remember that word. The promise of God. And even sa Isaiah, meron siya nakalagay doon. Even in your gray hair, I will be with you. I will carry you. Sino dito ang mga tumatanda na huwag niyong tingnan katabi niyo, mga kapatid? Walang aamin yan. Pastor, nagmamature lang. Yan, maganda, di po ba? Medyo hindi masakit. Pero whether we like it or not, aminin man natin, minsan nangangamba tayo. Amen po ba? Kahit ako nga, naku.
Parang malapit na ako pag senior. Di po ba? Paano kayo retire? Mga ganun na eh. No, iba na iniisa. Saan kayang probinsya ako? Matahimik at yung batis lang dumadaan. Mga ganun. Di po ba? Parang ganun tayo, no? Pero ang ganda, paalala lang sa atin, mga kapatid, ano po, na wag nating ikatakot yung pagtanda kasi si Lord, di po ba? Biruin mo, tinawag ka ni Lord, bata ka pa. Tapos pag tumanda ka, iwan, sino? Hindi si Lord yan, mga kapatid. Ang Diyos, hanggang, sabi nga, until we die. That is the assurance. Mga kaibigan, kung meron man tayong pangahawakan, yung mga insurance, pwede mawala yan bigla nag-bankrupt, Pero si Lord, mga kapatid, you will certainly will never be forgotten. You will always be remembered, mga kapatid. Yung mga pinaglingkod mo, yung parang kahit na wala kang pamasay, walang pang-lunch, sige po, practice lang po. Di po ba? Tapos kung mag-CR para kunwari kumain na, mga kapatid. Nararamdaman, nakikita yan ng Diyos. Hindi tayo nagbibiro, di po ba? Naranasan na natin yan sa tagal natin sa ministry. Pero ang gusto ko pong i-point out dito, mga kaibigan, sabi daw, you may describe them to future generations. Kasi pwede sa gera, mawasak itong mga citadel na ito, mga walls, hindi na alam. Meron ba talaga nakatayong ganyan? Sabi ng Panginoon, para malaman ng mga bata na merong magandang mga lugar sa Jerusalem. For the generations to come, maalala nila na merong Diyos, merong talagang tagapagligtas. Di po ba? Yun ang mahalaga doon. Maipasa natin yung mga tradisyon na galing sa Bible. Kung minsan yung mga tradisyon na pinapasa natin, hindi naman biblical Di po ba? Aalis ka o sandali lang, iikot mo na yung pinggan, baka may mangyari dyan. Di po ba may mga ganun? Meron tayong mga tradisyon, huwag ka muna gabi na, huwag ka na muna huwag ka magwalis. Kaya puro ipis yung bahay. Puro dumi, hindi nagwawal sa gabi. O huwag ka matulog ng basa ang buhok. Mga kaibigan, yung mga ganun mga pamahiin, tradition kasi rin yun Pero tayo, yung ating mga natutunan dito every Sunday, biruin mo every Sunday, 365 days, every Sunday na taon, nandito ka, anong ginagawa mo dyan? Tingnan mo yung katabi mo, baka na-impatyo na yan, mga kapatid. Sobrang ang daming alam, hindi na na-share. At tandaan natin, mga kaibigan, even sa family, alam niyo po ba, si Susana, kukwento ko po sa inyo si Susana may 19 na anak. 9 lang ang nabuhay. At sa mga nabuhay na yan, nandun si John and si Charles. Alam niyo po ba si John? Siya po yung father of Methodist. Kasi si Susana Wesley siya At ito si Susana pala ay anak ng ministro rin. Mga pastor din. Kaya naipasa din at kaya naman si John Wesley ng Wesleyan theology or Wesleyan practices, mga kapatid, or ng Methodist, nakapagtayo hanggang ngayon po. Nandiyan. Kaya may Methodist Church. Ano ibig sabihin nun? Naipasa ng mga magulang, mga kapatid. Huwag lang ipasa natin yung tablet, cellphone. Ipasa natin yung turo sa Biblia. Para dire-diretso, mga kaibigan. Amen po ba? At ngayon po, di ba, naalala ko lang kanina kasi habang naalala ko lang, di po ba, nagdiriwang ang ating bansa. Dahil si Alex Ayala nanalo. Amen po ba? Ano po? At nung in-interview kanina nung panahon pala, yung lolo pa niya, nagte-tennis, doon niya namana ito. Di po ba? Amen po ba? Mamaya mababalitaan nyo yan. Pero mga kapatid, sinasabi ko dito, yung, alam nyo, without knowing it, natatransfer yung ating attitude, character, yung ating mga preferences, hilig sa mga batang nakatmasid sa atin. Di po ba? Ano po, kaya nga yung anak ko, buti wala dito si Timothy. Tama, Timothy. Sabi nga ng mga pastor kasama, pag nanganak ulit si term yan, 2 Timothy naman. Kasi para kumpleto na. At pag nanganak pa, Titus na.
Hindi naman gano'n, no? Pero alam niyo po ba, sabi ko sa kanya, huwag kang magpapastor. Kailangan Christian education, maging teacher ka. Alam mo, nagulat ako, nag-change ako ng course, Biblical Studies. Sabi ko, ano naman ba, pastor rin yan eh. Hindi po ba? Kasi nga namamana yan at transfer, mga kapatid. Baka kaya ganyan ang anak mo dahil sa'yo. Sana positive naman. Ano po, hindi yung, kaya ako ganito dahil sa'yo. Isa pa. Ayun. One stick pa, mga kapatid. Kaya po, mag-ingat po tayo. Because whether we like it or not, sabi nga dito sa isang survey na na-share ko na sa inyo last time or last week, sabi dito, alam niyo po ba, ayon sa survey, although it is sa American church, I do believe, kasama rin. Sabi 2% came to Christ through a special need. 3% through walk-in. Nagpunta lang dito. 6% lang yung kay pastor. 1% visitation. 5% Sunday school. 3% came to Christ through a church program. Nag-feeding program siguro. Pero the vast majority, 79% mga kapatid, dahil sa kaibigan, sa relative, or sa loved ones. Ano sinasabi dito mga kapatid? Yan po'y katotohanan na mas madaling makahikayat kapag meron ka ng rapport, relationship. Kahit matigas pa yan, pero dahil kilala ka niya, it's either your family member, it's either your friend, mga kapatid, siya po ay nawawagi natin. Kaya focus on your Jerusalem. Kasi po, whether we like it or not, kapag hindi po natin sila ni-reach, teach, at dinisciple or mentor, mga kapatid, someone will. Nandiyan yung false teachers. Kaya nga ito'y sinulat ni Paul sa 2 Timothy. Mababasa po natin yan. At isa po sa reminder ni Paul, sabi dito sa 2 Timothy 2, verse 16, tinuloy niya, avoid worthless, foolish talk that only leads to more godless behavior. This kind of talk spreads like cancer, as the case of Hymenaeus and Philetus. They have left the path of truth, claiming that the resurrection of the dead has already occurred. In this way, they have turned some people away from the faith. Nakahikayat pa ito sila Hymenaeus at si Philetus. Kapag hindi mo binaginan yung kaibigan mo, kamag-anak mo, mayroong mag-share niyan. Mas eager pa. Mga nakakurbata pa yan. At minsan magaganda pa yung pamphlet na hindi kagaya ng sa atin. Kumikinta pa, glossy pa eh. Di po ba? Ano po? Yes, totoo yan. Kapag hindi mo siya siniraan, mga kapatid, someone will. At kapag hindi mo rin po siya disciple, again, sabi doon, follow their own will, fallen nature. At yan po ay nakalagay sa Judges 2, mayroong isang generation na hindi na nakakilala kay Lord. Sabi, after those people had died, their children grew up and did not know the Lord. Piruin mo, ano panahon nila? Joseph, ano po? At Joshua, nawala na, hindi na nakilala kay Lord. So they did what the Lord said was wrong. And they worshiped the Baal, idols. Ito pala mangyayari kapag itinigil natin, pag sa atin lang, hindi mo na shinare sa mga kaibigan mo, kakilala mo, sila po, sa ibang salin, they did what was right in their own eyes. Yung akala nilang alam, nilang tama, iyon ang ginawa nila. Ibig sabihin mga kapatid, kapag naputol po sa atin, mga minamahal, hindi na magtutuloy-tuloy ang gospel. Kaya po magandang pag-usapan to, paalala, nasa atin din pong kapangyarihan mga kaibigan. Kung yung Christianity will still proceed to your next and next generation. Di po ba? Kaya po mga kapatid, dalawang tao lang daw. There are two kinds of people for the gospel to continue to spread. Una po, kailangan may Paul. Sino yung Paul? Willing to mentor, teach, and invest in others. Pangalawang tao na kailangan si Timothy. Willing to learn, grow, and pass on what you've received. Di po ba? Dalawa lang ang tao sa church, mga kapatid.
It's either you are Paul or you are Timothy. Tanungin mo ang katabi mo, si Pablo ka ba o si Timothy? Di po ba, no? Kung ayaw magpaturo, Pastor, alam ko na yan, dapat ikaw na nagtuturo. Sige, bibigyan ka namin ng avenue to teach. Yes. Kung talaga, Pastor, I don't like to attend your training, equipping. Okay, sige, ikaw ang mag-train kasi dalawa lang eh. Walang gitna eh. Or it's either you, ikaw ay si Timothy, na willing to learn para may maipasa. Pero, at the end of the day, mga kapatid, yung dalawang yan, they have no option but to share what they have learned. Parehas siya nagsha-share eh. Amen po ba, mga kapatid? Parehas siya nag-reach out. At sa church, mga kapatid, ito po yung nais natin maging kultura. Kung hindi ka si Pablo, ikaw si Timothy. Amen po ba? Sabihan nyo, lapitan nyo. Ako sa equipping ministry, di ba ba? Lapitan nyo, Pastor, gusto kong magturo. Sige, magturo ka na magturo hanggat may magtuturo, hanggat mayroong Timothy. Amen po ba? Ayan po dapat tayo. We are open to that. Kaya lang sana, mga kaibigan, malaman natin kung saan ka dyan sa dalawa. Kasi kung minsan nakakalungkot sa church, pag nagsabi, okay, we will have an equipping, training, walang Timothy, lahat Pablo pala to. So kung wala, dapat sa labas na tayo, para lalo pang dumami. Because whether we like it or not, it is not an option to make disciples. Hindi option na magturo kasi utos yan eh. Go and make disciples. Teaching them, baptizing them, and everything na na-receive mo sa akin, ituro sa kanila. Wala po option nung ikaw ay naging Kristyano, hindi lang para maligtas ka, kundi ikaw ay para magamit ni Lord, para the more na ikaw ay nagtuturo, the more na ikaw ay lumalago. Kapag natigil yan sa'yo, hindi ka nalalago. Tandaan po natin yan. Kaya po habang may pamilya po tayo, kaibigan na hindi pa nakakilala sa Panginoon, yan po ang mission nyo. Nakikinig po ba kayo? Okay. Meron po akong tula. Alam nyo po itong tulang ito, mga kapatid, na nakita ko. Naniniwala ko nung college pa ako nito eh. Pero share ko rin sa inyo. Baka sakaling kurot sa inyong puso, yung poem ng A Friend. Diba? Sige. Okay, sabi dito, basahin ko You lived next door to me for years. We shared our dreams, our joys and tears. A friend to me, you were indeed. A friend who helped me when in need. My faith in you was strong and sure. We had such trust as should endure. No spats between us ever rose. Our friends were like, and so were foes. Di ba? Yung kaaway mo, kaaway ko rin yan. Di ba? Galing, no? What sadness then, my friend, to find that after all, you weren't so kind. The day my life on earth did end, I found you weren't a faithful friend. For all those years we spent on earth, you never talked of second birth. You never spoke of my lost soul and of the Messiah who'd make me whole. I plead today from hell's cruel fire and tell you now my last desire. You cannot do a thing for me kasi nasa impyerno na raw siya eh. No words today my bonds will free. But do not err, my friend, again. Do all you can for souls of men. Plead with them now quite earnestly, lest they be cast in hell with me. Hindi po ba? Napaka-sad na meron kang kaibigan, matalik na kaibigan, hindi mo man lang na-sharean. Baka ikaw ang sisihin pagdating ng panahon. Hindi po ba, no? Alam mo pala, bakit hindi mo wala na. Kasi nandun na siya eh. Hindi po ba? So before it's too late, kaya nga sabi ng Bible, di ba, 2 Corinthians 4, it's now or never. It's now or never. Come to think of it.
Yung parati mong katabi, unan lang ang pagitan. Mga kapatid. Di po ba? Kaya po mga minamahal, it's a serious matter, kaya hindi po natin, kumbaga hindi po natin yung sugarcoat ang gospel because it talks about eternity. Ano? Walang hanggan ito, wala nang balikan. Kaya sana po mga kapatid, we must be intentional in reaching people one person at a time for God's harvest. Kahit isa lang. The Lord, kaya nga di ba si Lord, laging sinasabi niya, what do you have? Are you listening? Hindi niya hinahanap yung wala ka. Yung hinahanap niya, sino ang nandyan sa'yo? What do you have? You don't need to go sa iba pang bansa. Anong meron ka? Sino nandyan? Start with that. Ano po? Start with that. So kaya po ang challenge natin sa umagang ito, will you respond to the call of God to reach one, to teach one, and to disciple one? Mga kaibigan, ready po ba tayo na mag-amit ni Lord sa mga taong darating, mga kapatid? Will you respond? The Lord is calling us this morning to teach one, to reach one, and to disciple one. Amen? Mahirap ba isa? Isang taon, isa projectin mo, di ba? Is it possible? Yes, mga kapatid. It is possible. Hindi lang isang taon sa isa, kundi isang buwan, isa lang. Or isang linggo, isa lang. Or isang araw, isa lang, mga kapatid. It is possible because of the Lord's mercy and grace. Kapag ginusto po natin, magagawa po yan. Tayo po'y manalangin, tayo yuko natin ating ulo as we pray and we commit this time to the Lord. Father in heaven, we thank you, Lord, for reminding us, Lord, that we have responsibility, Lord, sa mga mahal namin sa buhay, sa aming kaibigan, Lord. Tulungan mo kami, Panginoon, na yung heartbeat mo ay maging heartbeat namin. Na yung gusto mo, Panginoon, ay maging gusto rin po namin, O Diyos. Nais mo po ang lahat ay maligtas, Panginoon. Ang lahat ay makaabot ng iyong mabuting balita. Lord, help us on our part, Panginoon, to reach our loved ones, our family members, even our friends and relatives, Lord. Nakilala namin, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Salamat po sa pagbibigay niyo pa po sa amin ng pagkakataon na habang sila'y buhay pa, Lord, maabot na po namin sila. Na ma-sure namin na sila po ay para sa iyo na, Panginoon. Again, Lord God, here we are accepting the call that you have given to us. Lord, thank you again. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. At this point, no, tayo po ay nasa first Sunday of the month. At kapag first Sunday po, we commemorate the Lord's Supper at yung Lord's Table. Andito po, may communion po tayo. At just a reminder, mga kapatid, ano po kasi maraming mga turo about communion. Yung sa atin po, turo po ng Bible, yung tinapay at yung juice, ito po ay simbolo lang. Wala pong nangyayaring kakaiba dyan, walang spirito na pumapasok dyan, walang tinatawag na nagiging literal na katawan at dugo ni Kristo. Wala pong ganon. Yung sinasabi lang transubstantiation, consubstantiation, walang mga sensation dito, kundi ito'y simbolo lang. At paalala rin po, ano po, yung pwede lang po tumanggap nito ay yung mga yan ang tawag natin, tinanggap na si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas ang buhay nila. Pero kung gusto mo pa rin mag-partake, okay lang po. Maliban na nais mo po na tinanggap mo na si Kristo. Halimbawa, kinuha mo, inaamin mo, at tinatanggap mo si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. Kung hindi pa po gano'n ang iyong sitwasyon, pwede rin po kayong huwag kumuha, ano po, hindi po kayo nagkakasala. Ano po?
Wala naman pong ano yan. So sa oras na ito, let us prepare ourselves, prepare our hearts as we partake the Lord's table. Tayo po muna ay manalangin. Amang banal, dakilang Diyos, tunay napakabuti mo, dakila ang iyong pagmamahal, at ito po'y pinakita mo nung ibinigay mo ang kaisa-isa mong anak, ang aming Panginoong Yesus, nagkatawang tao, Diyos siya, nagkatawang tao, at namatay para sa aming mga kasalanan. And right now, Lord, we commemorate His love, His suffering because of us. Lord, He died instead of us, Panginoon. Salamat po. At Lord, kung meron pa po kami mga nagawang kamalian, kasalanan, patawarin niyo po kami para hindi maging hatol po ito sa amin. Marami pong salamat, Lord God. I-bless mo nga po ang tinapay at juice na sumisimbolo na yung katawan at dugo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tinatawagan po natin ang ating mga elders and deacons to serve.
Sige po, inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo. Hawakan natin yung tinapay na sumisimbolo ng katawan ng Panginoon na nabayubay sa krus. Tunay kung nagdududa po tayo, mahal ba ako ng Panginoon? Ito po yun. Hindi ka pa pinapanganak, namatay na siya para sa iyo. Hindi niya pinagkait yung kanyang buhay para iaalay sa iyo. Siya namatay para sa atin. On the night he was betrayed, the Lord Jesus, he took bread. And when he has given thanks, he broke it and said, "This is my body which is for you. Do this in remembrance of me." Let us all partake. Itaas po natin juice na sumisimbolo ng dugo ng Panginoong Yesus. Sabi po sa Hebrews 9:22, without shedding of the blood, there is no forgiveness of sin. Kaya po ang dugo ng Panginoong Yesus ang naglilinis sa ating mga kasalanan. Every time we come to Him asking for forgiveness, He washes us through His blood. After supper, He took the cup saying, "This cup is the new covenant in my blood. Whenever you drink it, do this in remembrance of me." Let us all partake. For whenever you eat the bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong kagandahang loob, sa iyong wagas na pag-ibig, Lord. Tunay, Lord, kailanman hindi niyo kami iniiwan, Panginoon. Salamat po, Lord, for demonstrating us your unconditional love, for dying on our place. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po tayo. Hello. Thank you so much, church leaders and Glow Ladies, for ministering to our communion. And maraming salamat din po, Pastor Arden, for an encouraging message. No? I hope lahat po tayo maging like Timothy, and eventually be like Paul. And let us now prepare ourselves as we worship God through our giving. God is pleased when we give with a grateful and thankful heart. He loves cheerful or hilarious giving. We give because He first gave His Son as evidence of His great love for all of us. We give because we love Him. Just before we sing our offering song and pray for the offerings, we would like to request everybody to please make use of our offering envelopes by using the space labeled as tithes, which is intended for our general fund. After giving, you can also give your offering for our various ministries as the Lord leads you to do so. This is over and above your tithes for the Lord. If you need any of these envelopes or pencils, please raise your hands and our ushers will gladly assist you. You can also opt to send your offerings through online banking. Details are being flashed on the screen. Also, inserted in the bulletin is our praise and prayer item slip. You can write your thanksgiving and your
prayer petitions to the Lord. After writing, you can drop them in the box provided at the usher's table as you leave later. Also, we would love to be with you in our midweek prayer fellowship. Every Wednesday po yan, from 7 to 8:30 in the evening. We would also like to briefly acknowledge that our flowers today are offered to the Lord by Sister Ralyn Estrada. If everyone is ready to worship the Lord through giving, then let us all stand once again as we sing our offering song. Praise you, Father God, for you alone are worthy. Your goodness and your blessings always overflow. We offer to you our lives as a pleasing sacrifice. We lift up our hearts to you, and we thank you, Lord, for your love. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na dakila, maraming salamat po sa pagpapalang pinansyal na iyong patuloy na binibuhos sa amin. Kasiyahan mo nawa, Panginoon, ang pagpapalang ito na aming ibinabalik sa iyo. At nawa ay magamit ito ng tama ng inyong mga lingkod. Muli sa iyo ang aming mataas na papuri at pagsamba sa ngalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po tayo. For our announcements, you can find them in the slip inserted in our bulletin, which you can bring home with you. Ayan, una po, ayan, kagaya po ng nababanggit, no, we are about to celebrate 10 years of God's incredible faithfulness to our church. Ayan, get ready for an unforgettable anniversary celebration. So lahat po muli ay inaanyayahan na dumalo. No? Kailan po yan? Next week na po. No? Ayan, so nawa po lahat ay maging bahagi ng memorable na event na ito ng ating bahay-sambahan. So lahat po ay inaanyayahan, no, na dumalo at kagaya nga po na nabanggit kanina, no, sana po, no, sa kanina po sa message natin, sana po, no, meron tayong ma-invite kahit isa, no? Ayan po. All are expected, no, to wear our anniversary shirt. Okay po? So lahat po ng umorder ng anniversary shirt, yung t-shirt po na susuotin, it will be distributed maybe this week, no? Maybe on Wednesday po. So during or siguro before the midweek service, i-distribute na po yan. Okay po? Or maaari din po kung hindi po kayo makadalo sa Wednesday, meron din po sa Friday. Okay po, please take note, on Friday, 7 p.m. din po yan, magkakaroon po tayo ng prayer night. Okay po, so ito po ay isasagawa bilang, syempre, pagdededicate natin sa Panginoon ng darating na gawain, no, yung anniversary nga po. So, syempre po, itataas natin itong gawain na ito, no, pinagkakatiwala natin sa Panginoon. Hindi natin magagawa po yan, no, ang anniversary, no, na wala ang presensya ng Panginoon. So, lahat po ay itataas natin sa Kanya, no, sa pamamagitan ng panalangin. Okay po. So again, kita-kita po tayo, no? Sunday. Okay po. So same time, 9 a.m. po 'yan. No, same time, same place, but we have the same God po, no? Ayan. Faithful God. All right po. So while anticipating this momentous event, let us bring back our memories, no, to this one of the anniversary years celebration with this video.
has died. Like a tree planted by the water, we never will run dry. So living water flowing through, God, we thirst for more of you. Fill our hearts and flood our souls with one desire, just to know you and to make you known. We lift your name on high. Shine like the sun, make darkness run and hide. We know we were made for so much more than ordinary life. It's time for us to more than just survive. We were made to thrive. Into your word we're digging deep to know our Father's heart. Into the world we're reaching out to show them who you are. So living water flowing through, God, we thirst for more of you. Fill our hearts and flood our souls with one desire, just to know you and to make you known. We lift your name on high. Shine like the sun, make darkness run and hide. We know we were made for so much more than ordinary life. It's time for us to more than just survive. We were made to thrive. Joy unspeakable, faith unsinkable, love unstoppable, anything is possible. Joy unspeakable, faith unsinkable, love unstoppable, anything is possible. Joy unspeakable, faith unsinkable, love unstoppable, anything is possible. Joy unspeakable, faith unsinkable, love unstoppable, anything is possible. Just to know you and to make you known, we lift your name on high. Shine like the sun, make darkness run and hide. We know we were made for so much more than ordinary life. It's time for us to more than just survive. We were made to thrive. Hey! Good morning, GCF family. We have an important announcement from Children's Ministry. We are constantly striving to give our kids the best experience possible. And part of that means prioritizing their safety. So, naririnig naman po natin sa news kung anong nangyayari, ano? And isa po sa mga desire po ng mga teachers ay to make yung ating learning facility safe sa mga bata po. So with that in mind, we are officially launching a new centralized ID
and ID system and attendance. So for few weeks now, napapansin nyo naman po, sign up po kami no, ng mga bata, and we're getting the information of the guardians or parents, pati po yung number nila. And that is to ensure lang po na in case of emergency, we have someone to contact for the child. Yung ma-reach out po namin just in case lang po na may emergency. No? Because we'll never know kung ano po yung pwedeng mangyari. Pwede pong magkaroon po ng allergy yung bata or something. Meron po kaming makukontak agad. So, kung pwede po sana, yung legitimate number po ng parents or guardian yung maisulat doon sa ating data sheet. Ayun. And so here's a quick rundown kung bakit po natin siya ginagawa. First is for information and security. We'll accurately be tracking the attendance, the weekly attendance, and emergency contact details. So confidential po yon yung contact details na yon. Teachers lang po ang magkakaroon talaga ng access doon, and hindi po siya i-disseminate. So, aside from the information, yung ID system po natin, no, marirelease na po yung ID in the next few weeks, no, with the claims tab. So, yung mga bata po are for the parents or guardians to pick up sa taas po. So, hindi po sila bababa dito until kunin nyo po sila. Then, yung claims tab po, iiwanan nyo po sila sa teachers. So, hindi po i-release ang bata until hawak po ng teacher yung claims tab. Okay, so isa po yun sa security feature natin na ginagawa. Tapos, second po, ang registration po natin is from 8:30 to 9:30. So, if you happen to come after 9:30, pwede nyo pa rin pong dalhin sa taas yung mga bata, no? Yun nga lang po, yung attendance nila ay will not be counted that day. But still, tatanggapin pa rin po namin sila sa taas. Okay? And we're really encouraging the parents and the guardians to come in on time just so hindi po tayo nagmamadali. So, napansin nyo naman po, minsan nagra-rush yung mga bata, tumatakbo sila sa taas. So, isa rin po yun sa iniiwasan natin, no, para hindi po sila magkandadapa dun sa hagdan natin, medyo mataas po kasi. And also, para makasettle in po sila and makastart po yung lesson natin on time. Ayan. Thank you so much for partnering with us, and we hope that you will also support this project. No, we call it a project somehow, but yeah, we hope that we'll get yung support po ninyo as parents. Again, thank you so much for partnering with us. Help us. Let's help each other. Nurture the kids and keep them safe. God bless po. Silence of dawn, I feel your presence, Lord. Oh, every ray of sun that rises reflects your immense love. Oh, with a heart full of gratitude, I bow down before you. In your light I find direction to live what you have for me. Worship the Lord Jesus with all your being, with all your soul. He is worthy of all praise.
June 27, held po yung prayer walk led by Single Ministry. By the way, I'm Michael po, coordinator po ng Single Ministry, and I would like to extend our gratitude po sa Single Ministry sa mga nag-volunteer at nag-involve po, especially po sa evangelism ministry na hands-on to help to share the gospel and to be bold sa good news. So maraming salamat po sa mga nag-volunteer at sa mga tumulong. And I would like to report po sa mga tumulong po financially. So I would like to report po yung financial activity po nung nangyari nung prayer walk. Ang prayer walk po is funded through pledges, no? So yung total pledges po na nalikom ng Single Ministry is 4,650. So papuri po sa Panginoon sa mga taong ginamit ng Panginoon para ma-fund yung gawain ito. And ang total expenditure naman po is 2,507.85. Total surplus of 2,142.50. Guarantee, and we are assured and we liquidate po ito sa general fund para po sa susunod pang mga events po natin, no? So we encourage din po sa mga susunod pang event, especially sa evangelistic purposes po. We encourage of all of us po na sumali po tayo. Magandang reminder po ito na maging bold and hindi po tayo maging ashamed sa gospel na meron po tayo, no? Maraming salamat po, and God bless. Lahat ng papura ay sa Panginoon lamang. And thank you po, Brother Michael, and sa Singles and Evangelism Ministry, yan, sa natapos na gawain. It has been customary here at TCF Montalban to acknowledge and greet our birthday celebrants for each month. So today, we would like to greet all the celebrants for the month of July. In honor of your birthday, please watch this video we prepared for you. Maligayang kaarawan po sa lahat ng celebrants ngayong buwan ng July. Ayan. Shall we extend our hands sa lahat po ng birthday celebrants po natin? Let us all pray. Thank you, Father, for this month, a month of blessings for the birthday celebrants of July. Bless them, Father, with good health, sustain them, and give them the desires of their hearts, desires that align to your will. May they cultivate a deeper relationship with you as they face this added year of their life. Thank you for this gift. In Jesus' name, amen. Again po, happy birthday. Before we let you go, we encourage everyone to please return the bulletin at the usher's table after the service, so we can use them again in our next worship services and save on the printing cost. However, the slip inserted in the bulletin is yours to take with you. Thank you for your kind understanding and cooperation. At this time, we would like to recognize our guests and visitors
If you came here for the first time, may I request our visitors to please be recognized. Meron po ba tayong first-time visitor dito sa... Ayan, kalagitnaan po natin yan. Praise God po. Welcome po sa GCF Montalban. And dito po sa kabila, meron po ba tayong bisita dito? Ayan po. Thank you for coming to our worship service. We are inviting you to the Welcome Center after the closing prayer po, so we can get to know you more and pray for you. I would like to request everyone to please stand and greet our first-time visitors as we sing our welcome song. We welcome you today to our fellowship. We are glad to see you share your life with us. As a family, we'll grow together, worshiping our Lord and King with all our hearts. We welcome you to GCF. Ayan, welcome po sa ating mga guests and visitors. Salamat sa pagdalo. Again, next Sunday mga kapatid, do not forget to wear green. Kung di tayo nakakuha ng t-shirt na souvenir for anniversary, mag-green po tayo ng t-shirt, ayan, or shirt or anything. At sana po, excited na tayo sa Sunday. Excited na po ba tayo? Ayan, no? Ayan, parang iilan lang Sana excited kasi. Tandaan natin, anniversary to, at sana po tayo pong lahat ay makapagdiwang at mayroon tayong kasamang isa. Tama po ba? Okay, akala ko. Isa lang, reach one lang tayo para talaga mapuno tayo dito na may pagdiriwang sa Panginoon. Amen po ba? So tayo po ay magwakas sa panalangin. Let us bow our heads and let us pray. Panginoon, salamat po muli sa katagumpayan na pinagkalob niyo po sa amin, sa kagalakan, even sa kapayapaan, Lord, that we know that you are here in our midst, Lord God. Thank you, Lord God, that tunay ikaw ang Diyos ng pagpapala at bawat isa po sa amin, Panginoon, ay inihanda mo na ang linggong ito ng punong-puno ng pagpapala, Panginoon. At salamat na po sa tagumpay sa aming mga negosyo, trabaho, sa school, saan man kami pumunta or pupunta this week, Lord God. We know, Lord God, na yung favor ay nasa amin dahil nasa amin ang aming Panginoong Yesus. Salamat po, O Diyos, at hayaan mo, Panginoon, na patuloy kang madakila sa aming mga buhay. Lord, kung ilan sa amin dito ay may mga panalangin, Panginoon, ikaw na po ang tumugon. Ito may patungkol sa kalusugan, sa relasyon, or sa pinansyal o material man ito, Panginoon. We lift them up to you, Panginoon, knowing that you care, you love us so much, Panginoon. Salamat po, maging sa aming mga guests. Lord, continue to bless them. Makilala ka po nila in a personal, in a biblical way, Panginoon. Maraming po salamat, O Diyos. We are excited sa mga gagawin mong maganda, mabuti, bagay sa buhay namin sa mga darating na araw na ito. Marami pong salamat, Panginoon. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord may lift up His countenance on you and give you peace. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Before we go po, let us sing once again, Hark the Voice of Jesus Calling. Let's sing. Hark the voice of Jesus calling. Who will go and work today? Fields are wide, the harvest waiting. Who will bear the sheaves away? Loud and loud the Master's calling. Rich reward He offers free. Who will answer
the ocean and the heathen lands explore. You can find the heathen river. You can help them at your door. If you cannot speak like angels, if you cannot preach like Paul, you can tell the love of Jesus. You can say He died for all. God bless po. See you next Sunday. Okay.